Hi, hello mga ka-health. Live po tayo ngayon dito sa aking channel. I would like to greet everyone, welcoming you here once again sa live po natin. Okay? So, nung nakaraan ay sinabi ko nga na hindi pa pwedeng magkaroon lamang ng isang option kasi parehong mahirap eh. Mahirap yung mag-diet, mahirap din mag-exercise. So, hindi tayo pwedeng mamili doon sa dalawa lamang dahil sa mawawala tayo sa ating comfort zone. Okay? So, dapat sabay. Hindi pa pwedeng magda-diet ka pero hindi ka nagbi-build ng iyong muscles. Ang mangyayari po niyan ay hihina yung muscle mass natin sapagkat nag-deteriorate. Pag hindi ka nag-build, payat ka nga pero ikaw ay mahina. Ibig sabihin ng mahina, yung hindi yung muscles mo na nakatago na yan, yung lean muscles ay unti-unting nagiging manipis, humihina. Yun ang dahilan kung bakit marami ang mahina na kahit na sila ay medyo bata pa. Wala pang 50s, wala pang 60s, ay meron na silang mga pre-existing na sakit, no? Komplikasyon ng diabetes. At okay, wait lang. Okay, tuloy-tuloy lang tayo, tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy lang po tayo. Okay. I just released my dog. Okay, yung pong ating sinasagawa, pareho pong mahirap yan sapagkat wala pong masyado nag enjoy pag tayo nagda-diet na tayo ay nadi-deprive doon sa mga masarap na pagkain. Pag nag-diet po tayo, hindi tayo sanay, ay manghihina tayo. Ngayon, kung hindi mo ito susundan ng exercise, kahit na cardio lamang, everyday or 3 times a week, walking at least 30 minutes, no? Ito yung malaking tulong para doon sa pag-aalaga natin sa puso, sa blood pressure, at saka po sa diabetes. Okay? Mahalaga na tayo ay nag-exercise upang hindi, kung hindi man natin magawa na umiwas sa mga carbs, at least tayo ay nagbi-build ng ating lakas para pinaka-energy natin sapagkat pag tayo ay nagbawas ng carbs at saka ng calories, hindi tayo sanay. So humihina tayo kasi nga nandun ang kalakasan mo eh. Kaso yun yung nagiging pangunahing sanhi ng diabetes pagkat sobra-sobra tayo sa kanin, sobra-sobra sa tinapay, sobra-sobra din sa matatamis, sobra-sobra sa lahat. Okay? So, sana man lang kung in moderation, at least meron kang maintenance, pero in moderation, ay kakain ka ng mga masarap na konti lamang ang amount ng kakainin, right? So, mahirap po pareho. Dahil ang pag-exercise ay kinatatamaran natin yan eh. Wala tayong motivation, wala tayong inspiration when it comes to exercise. Madali tayong tamarin, madali tayong magsawa. So, sasabihin na lang natin na baka pwede naman sa bahay. Yes, pwede po sa bahay mag-exercise. Hindi kinakailangan sa gym. At least merong paraan kung gugustuhin mo. Okay? Pwede kang maglakad-lakad sa umaga habang nagpapaaraw. You receive vitamin D at saka po yung walking po yun mahalaga para tayo ay manatiling gumagalaw. Kasi pagka alam natin may sakit tayo, minsan we stop moving and then hindi na tayo tuloy-tuloy na yung ating panghihina. Huwag po natin gagawin yun. Kung kahit na ikaw ay retired na, ay gawin mo pa rin yung mga dati mong ginagawa. Kita niyo po mga sundalo, kahit retired na, nagpupush up pa rin sila dahil nakasanayan na nila yun eh, naging bahagi na. So yun sa kabila ng yun ay sacrifice sa iba. Ito po merong maitutulong, merong benefits, meron tayong mapapakinabang sapagkat it adds life, okay? Para hindi lumala, maging yung mga pre-existing na sakit mo, ay mabilis ang paglala niya kapag hindi tayo nag-exercise at saka hindi tama ang ating kinakain. Okay?
Yan ang kailangan natin. So, okay. Those who join live, okay. Thank you very much. Si Coconut Edog Wah. Hello. Thank you for joining. Nagmamahal. Hello there. So, si Rylene, thank you. Elizabeth Nato, thank you for joining. Thank you being here, listening and watching. So, okay. Basta ang mahalaga, hindi ako nag-iisa. Okay, ganoon nga po ang kostumbre natin ng araw na ayaw natin yung mga makabubuti. Sapagkat yung mga nakabubuti, mahirap gawin yan. Yung mga nakabubuting pagkain, hindi masarap yan. So, ayaw din natin mag-exercise sapagkat pain staying yun eh. Talagang may pain, kaya no pain, no gain. Kinakailangan magkaroon ka ng pain para habang nagkakaroon ka ng pain, nag-gain yung muscle mo, nagbi-build up ka ng muscle upang hindi ka manghina. Sa kabila ng ikaw ay merong mga pang-maintenance, numero uno po dyan, puso, blood pressure, diabetes, and even kidney and liver ay pwedeng mapabagal o hindi lumala yung sakit mo dahil ikaw ay tama na ang kinakain at tama na rin ang ginagawa mo na ikaw ay nag-exercise na kahit ilang minuto, pinaglalaanan mo ng pansin ng oras yung sarili mo. Kasi sapagkat mas mahalaga sa lahat ng investment ay investment sa health. Yung unahin mo sarili mo kasi pagdating ng time, wala nang aasikaso sa'yo, wala nang gagawa nito, kundi ikaw lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa. Hindi mo rin maasahan lahat ng mga pamilya mo, kamag-anak, lahat hindi po natin maasahan sa lahat ng oras yan. Pero kaya mahalaga na kung tayo man ay nagtrabaho, napagod, magkakasakit tayo. Hindi natin binibigyan ng oras yung ating pong yung oras to exercise, to work out para manatili kang malakas, ma-enjoy ng family mo na ikaw ay kasama, na malakas pa, hindi ka pa alagain. Okay, thank you for joining Seyus and Mida Buensalid. Thank you. Hi po, hi. And thank you for joining us in this channel. And then si Nati Galura, thank you for joining. Hello there, invite. Okay, so may mga invitation. Huwag kakalimutan yan. And then, who are this? Si Yang V. Thank you for joining. So balik tayo sa ating pinag-uusapan habang hinihintay natin ang iba na gusto makarinig, gusto malaman doon sa paglalakbay patungo sa kalusugan. Napakahalaga po ng kalusugan. Bakit? Sapagkat paano tayo magiging kapakipakinabang or productive even serving the Lord kung tayo ay mahina na hindi natin magawa yun hindi tayo makapunta sa dapat nating puntahan, hindi na tayo makakain ng lahat ng ating gustong pagkain. Mas mahirap yun. Ang mabigat po niyan ay sana hindi doon mauubos ang ating mga ipon dahil lamang sa mga gamot. Kasi yung gamot, pagdating ng araw, yan ang pagkain mo. So, mahirap yung limitado ka na sa pagkain. Pero ngayon pa lamang, dapat sinasagawa mo na pag-i-invest ito, disiplina sa sarili. Ibig sabihin, hindi mo magagawa ito kung hindi mo didisiplinahin ang sarili mo. Yung willpower na ikaw ay kakain ito, masasanay ka rin kahit matatabang, kahit na konti lang, hindi ka sanay doon kasi high carbs ka. Pero sa low carbs ay sa simula lang yun. Pero unti-unti, masasarap at masasanay sa pagkain mo. Sapagkat pwede kang ikaw ang gumawa o ikaw magluto para sigurado ka kung ano ang nakalagay dyan sa pagkain, sa timpla niyan. Admin DJ, thank you. Robert 50, thank you. Si Healthy Living, okay, si Lynn Dem. So, kakakain ko lang po ngayon at nagaling ako sa gym kaya medyo sa gabi, konti na lang kinakain ko. So, meron akong protein kanina, yung meat, yung parang steak yun. Ilang piraso at saka yung shirataki rice, mga 2 kutsara lang. Kasi matutulog na ako at bukas ay Sunday, church day. Si Lynn, okay, yung iba hinihintay pa natin. Salamat po sapagkat kayo ay nag-join dito sa live natin sa Health Journey, mga ka-health.
Okay? Maraming bagay ako natutunan patungkol doon sa nakalipas, sa present at saka sa hinaharap. Yung nakalipas, hindi mo na, wala ka na magagawa doon. Huwag kang ma-depress doon sa panghihinayang nung araw na hindi mo nagawa. At kung pwede namang gawin mo ngayon, so na-stress ka sa pagkasalukuyan na hindi mo kontrolado, ngayon gagawin mo na ang mga bagay ay kukontrolin mo para sa iyong sarili. Ang disiplina po ang magdudulot dito sa atin upang tayo makagawa ng mga bagay na hindi naman natin ginagawa. So kinakailangan hindi tayo ningas kukon, hanggang simula lamang, pumayat ng konti, tumigil na. Hindi po. Ako po ito, commitment ko na to talagang lifetime na hindi na ako tinatamad man ako, ay napagtatagumpayan ko kasi desidido ako, determinado dahil alam ko ang benefits ng ginagawa kong exercise or workout. Yung pagkain na kinakain ko ay I'm confident na desidido ako na madisiplina kahit matabang, hindi katulad ng dati, wala masyadong sisterya at kung ano pa mga processed meat at saka may preservative. So, yun po yung mga bagay na mahihirapan ka lamang sa una. Lahat naman ng bagay mahirap sa una. There's always a first time. Okay, si Ramotsky 12. Oh, wow. Thank you. Once again, nandito ka. Masarap po pakiramdam kapag nag-workout. Of course, pagka ikaw ay nag-workout, biglang gagaan yung pakiramdam mo. Kasi ito po ay gamot din sa mental. Yung ating pong mental, yung ating pag-iisip, maapektuhan at makabubuti yan. Para hindi tayo nag-iisip na kung ano, nade-depressed, anxiety, ano pa man. So mahalaga na nare-release yun. Nagpo-produce yan ng mga energy sa katawan mo, hindi ka manghihina, at saka alam mo na may benefits. So kahit na ikaw ay nagbabayad, kahit na alam mo masasaktan ka, nagbabayad ka dahil alam mo may pakinabang. Yung pagkain mo, isang buwan lang, hindi ka pumayat, nagsisimula ka pa lamang eh. So maghintay ka, dahan-dahan, hindi pwedeng madaliin po yan. Wala po nga po talagang instant. Tulad ng mga inaalok sa ngayon na walang exercise, walang diet, basta ito gamitin mo, papayat ka. Kung wala po katotohanan yon. Nakatutulong yon bilang mga supplement lamang pero hindi talaga magburn ng fats yon at magbibuild ng muscle. Ang pag-burn ng fats ay katulad ng ginagawa ko po ngayon na calorie deficit, yung cal-def, okay? Dati kasi low carbs ako pero ngayon nakakakain ako ng mga gusto ko pero konti lang. Yan. Pero yung calories ko, binababa ko na doon sa standard para lumabas yung mga muscle ko. So, iwas muna sa mga mayayaman sa calories. Okay, marami po yan. Mga dairy products, lahat yan, mga fries, nakakaano yan, dami pong... Kaya ako tinitimbang ko yung aking pagkain minsan, kung ilang grams at anong katumbas nito. Okay, si Baby Basmayor, okay, si Ray. Ray, hello there. Thank you for joining us tonight. Si Jen, thank you for joining. Si Inday 3244, si Ray, at nag-workout po ako, sir. Gusto ko nang ibalik ang abs ko. Well, kung dati ka namang nag-exercise, nag-workout, natigil ka na matagal. Pagka bumalik ka, mabilis din babalik kasi na-establish na yung foundation. So, yung abs kasi, yan ang huling tutunawin when it comes to calorie deficit. Uunahin yung lahat ng parte ng katawan mo meron pang taba para lumitaw yung mga lean muscle. Okay? So, yung lean muscle sa tiyan, yung visceral fats, natatakpan niya yung maaaring matagal ka na nag-workout, nagka-crunches ka, pero meron pa rin nakatabon dyan sa harapan mo. Hindi mo pa rin makita yung muscle, yung six packs, yung abs na yun. Steady lang yun dun sa loob. Matagal mong in-exercise pero matigas na yun at naka-ready na yun. Kasi lahat ng tao may abs eh. Nakatago lang. Sa pamamagitan ng visceral fats, yun po ay nakukuha natin sa mga pagkain sobra sa carbs, sobra sa calories, nag-stay yan lang dyan. Ang gulay ay nilalabas lang natin. Okay, okay, thank you for invite. Oh, thank you there. So Ray. Hello guys. Hello Good there. evening. Hello Good there. evening guys. Welcome to my live. Okay, sana nasusubaybayan nyo yung aking mga pagtuturo.
Dahil nga doon sa naranasan ko subjectively, ay nagkasakit ako eh. Kaya Hello, ayoko Kainawa. namang lumala. Eh, wala pa ako sa 60 years old. Hindi po ba? Thank So, you. kailangan talaga. Okay, what is this? Report any not? Okay, community standard. So, this live, okay? So, wala akong copyright na ginagaya. Okay? So, live po ito. Salamat sa mga nandiyan. Tutuloy ko rin patuloy Yes, habang nihintay natin yung iba, yung aking pong diet, ang aking sinusunod. Yes, maraming I gusto think matutunan talaga yung proper tapos diet. ako Pero sa iba-iba kasi ng paraan. Hello, you not face, Yes. come face na. Oh. Hello, sino ba to? Si... Hello po, Tatay So, Ramel. Taga saan po Diamonds, kayo? and then si Ray, okay. Mercy ko. Tatay Ramel. Okay, salamat po. At last Tatay night, Ramel is live po. So, maraming nakasama. Ang pangalan ko po ay Ramirez. Tap, 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 tap. Rana, apelido. Pero ang tawag ko sa akin talaga sa Facebook at saka dito ay Mayi po, Mayi, M-I-Y-I. Ako po si Mayi, Lana. I'm 58 years old, going to 59 years old. Okay, isa pa yung mabilis na pagtanda. Minsan yan ay kakulangan. Mababa ang immune system, kakulangan sa mga proper nutrients. Kaya tumatanda tayo dahil tayo ay nasosobra sa trabaho, pero hindi tayo nagsusupplement, hindi man tayo gumagalaw ng tama, rhythm, at saka wala tayong exercise, napapaaga, napapabilis po yung pagtanda. Pero pwede na pa po yan, hindi ma-preventa, kundi ma-cure. Siyempre pagka pumayat ka, mukha ka matanda. Pero babalik sa dati yun. Kasi inalis lang niya ito. Ako nauna talaga itong mukha ko. Kasi dati yung double chin ako. Okay? So, yung para doon sa mga gusto magkaroon ng abs, kung bata ka pa, mas mabilis. Kung may edad ka na, tuloy mo lang maghintay ka, hindi maaga dyan. At ang proper na kinakain dyan ay mag-low calorie deficit ka. Yung iwasan, ibaba mo yung antas ng calorie mo. At saka yung carbs mo, lilimitahan mo na rin yung carbs. Yung tinapay, pizza, burger na yan. Kasama na po dyan yung mga processed and with preservatives na mga dilata at order natin sa mga fast food ay mataas ang trans fat. So, pwede, magluto ka na sarili mo para alam mo ang kakainin mo. Yun lamang nakabubuti ang ating kakainin. Para sa mga gusto pumayat, sa 3 weeks papayat ka kung gagawin mo yun. Ako nang mag-low carbs ako hanggang umabot ako ng halos 1 kutsara na lang kanin ko sa white rice. Pero kung mayroon akong shirataki, kakain ako ng almost half ng cup ng rice sa shirataki, ubra. At saka yung meat, chicken, beef, pork, pwede mong kainin. In moderation din, wag sobrang dami. Kinakailangan may gulay kang konti. Ginagawa ko rin kanin, ang repolyo, at saka broccoli, cauliflower. Maganda yan sa katawan ko. So, and man, thank you for joining. Hello, hi. Cedric Banya. Ano po? Mercy? Maganda po yan sa katawan. Isa pa yun, magtatransform ang katawan mo. Nakatingin mo, wala ng pag-asa. Laki-laki na. Pero ako po, nakita ko may transformation. Hindi ko po ay na-araw-araw. Hanggat maaari, may pahinga kang isang araw para magpahinga yung muscle mo kasi namamaga yan. O kaya naman, para mapahinga ka naman, yung lakad mo, pwede namang mag-walking ka ng 30 minutes. 3 times a week, pwede naman po yan. Kasi alam natin na meron tayong may mga routines tayo sa trabaho. So, at least maisisingin mo, mahalaga, invest ka ng health mo ngayon pa lamang. Marami naman po nagtuturo kung anong dapat gawin. Magkakaiba eh. Yung mga doktor, sabi nila, irreversible daw ang diabetes. Pero sabi ng iba dito, low carbs, ay nare-reverse na para matigil na ang mga maintenance. Ako ngayon, umiinom pa rin ako ng maintenance. Maliban na lang sabi ng doktor na pwedeng hindi na kung bago na ang pagkain mo, tama na ang buhay mo. Lucian, okay? Fitness, learning, nutrition tips, thank you. AI po yun. Pwede po kayo magtanong, nasa abot ng aking makakaya dahil hindi naman ako doktor, hindi rin naman ako coach. Pero marami lang ako nalaman kasi nga,
nag-research ako at ginawa ko. Habang ginagawa ko, pinag-aaralan ko. Ano ang galaw, paano, ano dapat mag-build ng muscle. Hindi naman ako sasali sa Mr. Philippines, pero kailangan tayo mag-build ng muscle as we grow older. On Win Enjoy Victory Lap with okay. Si Lenila, Carlos, thank you for joining in. Yan. Mukhang patulog ka na, Mercy. Oh, papunta na ako patulog. Kaya lang nag-live muna ako. Mamaya na ako matulog. Ayan, okay. Aantukin ka pagka Talaga. hindi naman po siguro ako nakakaantok. Papaantok Hindi naman lang siguro po. nakakaantok. Papaantok. Tama yan, magpaantok. Ay, At kay wag Cheryl. magpuyat. Kay Wala, good evening. Welcome back, Cheryl. Nag-live ako kay kuan ko ba, wifi ko. Nawala yung network. Then, load na gamit ko ngayon. Naka-data. Opo. Data. Nawala yung ko, yung wifi ko. So, Datu, 358. Hello there. Okay. Sa gabi kasi ako, yung panonood ng TV, yun ang pampaanto ko. Kasi natutulog ako. O kaya naman, pagka ako galing sa gym, mapapaaga ang tulog ko kasi pagod. Tapos, nanonood muna ako sa TikTok hanggang sa maya-maya, nabibitawa ko na yung cellphone ko kasi natutulog na ako. Mahalaga po ang tulog. Pinakamainam talaga, at least 7 to 8 hours. Pwede na rin 6 kung yun lang kaya mo. Pero dapat nagpapahinga tayo ng mga kasama. Nakakataba po ang magpupuyat. Kasi mag-midnight snack ako eh. Si Chiria, di na ako nagsisichiria at saka ng midnight ayan, snack. gabi-gabi yan ang kainin ko, ulam ko. Yan ang ulam ko, nagtitipid kasi. Oh, yan, Ano ulam. ang mga sichiria? Buti pa magchicharon ka na lang. Okay pa yun. Pero yung mga sichiria na mayroong mga mataas na sodium niyan at saka starch, hindi pa Gabi-gabi, mabuti. yan ang ulam ko. Kaya buti pa mag-ano ka na lang yung parang chicharon. Mag-chicharon ka na lang sa safe yun. It's Okay? Assalamualaikum. Butcheron, pwede yan. Oo. Pwede na yun. नहीं कर जाओ ये वो नहीं है ये Kahit हम 2 मैच million लगाएंगे naman ang sichiria ay हम दोनों मैच लगाएंगे nakakasama yan. Lalo na kung ओके nakakarami ka habang Naliwasan natin nanonood. yung Dumadami sterya, ka. guys. बॉयज को ये तुम निकल जाओ वो मैच लगाएंगे हम दोनों Hindi ko maintindihan. Oh, andi. Okay. इसका क्या रहा है इसको बोले कि निकल जाए हम दोनों मैच जाओ ना अंकल अंकल Pizza and burgers, thank you. Ay, nasa Islam. Kala ko nagpadala ka na ng pizza. Ako mahilig ako sa hamburger, lalo na yung isang masarap na hamburger. Once a Ganyan, month. paborito ko yan. गेम लगाएंगे Tapan kay nga punishment Kaya pag cheating you day, guys you once a guys week, okay kakain ako ng gusto ko. Pero okay na. Rubabi. Ganun po ang aking ginagawa. Yung pagka ikaw ay nasanay na kumakain ng sichiria dahil ikaw ay nag-i-enjoy sa panonood, hindi mo alam marami ka nakakain. Starch po yun. Puro sodio. Walang natural doon. Masarap talaga yun. Lalo na yun. Pero ang advice sa akin, pwede kung gusto mong magganyan, yung mga chicharon pwede yan. O butcheron, okay yan. So wag mo na lagyan ng katakot-takot ng napakaanghang na suka. Mild lang. At huwag ka nang maglagay pa ng ketchup tsaka mayonnaise sa mga kakainin mo kasi matataas po ang calories niya. Ako po kumakain ako ng itlog at maaari 3 times a day hanggang 4. Protein ko at saka pang energy ko. Okay, so those who live here, Melissa Arsenal, thank you for joining. Mags Relayaga. Okay, walang masasayang, ikaw pa mismo ang magbebenepisyo, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Napakahalaga niya kasi hindi ka na magiging productive. Paano kung magtatrabaho at kumita ng pera kung ang katawan mo naman ay sira? Ibig sabihin, napabayaan mo siya. So, hindi lamang puro trabaho. Hindi lamang puro kain ang enjoyment. Kung kakain tayo, pwede naman tayo mag-enjoy ng tama. Sa nakasanayan ko, dahil sa disiplina, nasasarapan ako sa pagkain ko ngayon. Ang mabuti na yung matabang para pag naglagay ka ng patis o ano pa man o ng asin, sapul na yon.
Huwag ka nang, pag nakita mo maalat na yung sabaw, sinigang o gano'n, nilaga, huwag ka nang mag-sausawan pa. Sapat na yun. Sapat na yun. Okay, si Feta Noms, thank you for joining. Another one, invitation. Okay. Salamat po sa mga nag-stay there. Chillax lang po tayo. At patuloy yung ating pong pagtalakay. Yung may mga katanungan, minsan may mga bagay ako sinasabi, inuulit ko talaga para maging maliwanag sa atin. So bago ko sabihin ito sa inyo, napag-aralan ko na yan ng mga last month pa at nag-aaral pa rin ako. There's a big room for improvement. Huwag ka titigil sa pag-aaral. So, ang mga bagay-bagay in the age of information ay available naman. May mga nagsasabi ng tama, may mga nagsasabi ng mali. Ang tawag doon, fake news. So, pwede tayo magpa-coach doon sa mga kilalang tao, mga authentic yan, mga doktor din na naglo-low carbs, kung ano yung dapat kainin, o meron siyang listahan. Ito, sinunod ko po yun. At ako'y pumayat within 3 weeks. Pero, manghihina ka. So, kinakailangan kang mag-workout. Lakad, galaw. O, kung ikaw ay ma-active sa maghapon, sapat na yon. O kung nasa mall ka, naglalakad ka, nakakasapat yun. Kahit hindi ka pinapawisan, nagbabawas ka ng calories. Okay, another one, invite. Okay, si Franklin Romero, kasama na natin yan. Okay. Tapos kung nasusubaybayan nyo yung ating pong mga parang series ng pag-aaral, ito kasi yung sinimulan ko yung optional ba? Ano bang yung bang pagkain ng tama? O of course, ang unod ng karamdaman natin ay yung maling pagkain. Halimbawa, sumosobra ka sa kanin, nagiging sugar yun, nag-stay dito, nagiging sugar, nagka-diabetes ka. Hindi ka naman kumakain ng matamis. So maraming matataas ang carbs at sugar, nagiging sugar, na galing doon sa mga nakaibigan mong pagkain. Yung mga burger, yung mga yan, yung mga pizza. Kung kakain ka noon, isang slice lang, burger hanggat maaari, yung maliit lang. At saka huwag mong araw-arawin yung mga ganung pagkain. Huwag ka rin mag-araw-araw ng dilata. Pwede ka naman magluto ng itlog. Dagdagan mo na ng konti, lagyan mo na isda, di ba? Pwede na yun. Ako na, iuulam ko ang itlog sa kanin, sa aking kanin. Kasi nga, yun ay healthy sa ating katawan. Batang Hamog, thank you for joining. Hello, hi. May Batang Hamog, alam ko sa Itbulaga yun. So karamihan ang nandito, nakikita ko mga bata-bata pa. So may mga pagkakataon pa kayo. Dahil walang symptoms pagkababaan. Wala ding limit. Pero darating ang time. Maglalabas lahat ang ibinunga ng iyong mga kinain. Ang bunga niyan ay karamdaman. So hindi maiwasan bukod doon sa minana, pero merong karamdaman na kasalanan natin sapagkat mahilig tayo kumain ng masarap at nag-i-indulge tayo ng gusto. Marami. Nakakadalawang burger ka, nakakatatlong cup ka ng rice. That's bad. So Christine Toma, thank you for joining there. And sino to? Si Matt TV. Opo, Alam ko yan kung ano yung nilalagay. Okay yan. Okay. Ako, hindi nga tapos sa sarili ko. Naglalagay din ako ng mga retinol saka mga moisturizer. Mahalaga dahil nga mabilis tatanda tayo kapag kinakapos tayo ng mga vitamin, yung mga collagen sa katawan, expose sa araw, sumobra ka naman. So, mangyayari niyan, kukulubot siya at ikaw ay lalong mabilis tatanda. Maisip mo okay pa, pero yung health mo at saka yung mukha mo, nagbabago. Dahil nga doon sa bunga ng mga maling galaw at maling kain. Tamang pagkain, tamang gawain. Yan po ang ating motto. Ato Boy, thank you Sarar. Thank you for joining. Si Demosthenes Ray, thank you. AJ, thank you. Okay, thank you. Yan. So, habang bata pa, mag-invest na tayo sa health natin. Yun ang payo ko.
Huwag na kayong maghintay na kasakit pa at papayuhan kayo ng doktor na pagbawalan ng pagkain at saka uminom na lamang ng gamot. Kahit na ikaw may maintenance, pag hindi mo sila nagdadaya, wala rin yun. Kasi tulong lang yung mga maintenance, yung gamot. Mahalaga pa rin nasa atin yun. Kilos, galaw, kain. May masarap tayong kumain eh, di ba? Ang daming masarap na pagkain ngayon. AJ, 14 Galang, thank you for joining. Kung hindi ko man ma-pronounce kasi medyo malabo ko. Si Wilson Saludes, thank you for joining. Hi, hello. Si Kent B, join. Thank you for joining sa live na ito para dito sa ating kalusugan o health journey, paglalakbay sa kalusugan. Yes, okay. Okay, thank you for coming. So, magkakaroon lamang tayo ng determination at saka discipline at saka ng tamang kilos, tamang gawa, tamang pagkain kapag tayo minsan ay na-diagnose. Sa mga bata, pwede pang i-prevent. That is better than cure. Sa pagka hindi nagawa ng bata yun, sa kakainom ng supplement ngayon, inom ka ng mga gamot, talagang ganon. Kasi nga, nandyan na yan eh. Pero nung araw, pwedeng iwasan. Kasi ang mga bata ngayon, ang mga hilig kainin talagang mga yung ano eh. Tsaka sa sarap na pagkain ngayon, may MSG kasi eh. May betchin. May MSG pang pasarap. So nagkikrave ka ngayon. Dahil mo na kanina, so magkikrave ka, magugutom ka. So doon ka tumataba. Halimbawa, nag-exercise ako. Pag uwi mo sa bahay, kumain ka na marami kasi gutom ka eh. So, paano ka makakabawi? Mas mataas pa yung ipinasok mo kaysa sa na-burn sa'yo na calories. So, hinay-hinay. Sa gabi, light na lang. So, umaga, pwede kang kumain ng kalahating rice. Alam ko namang hindi lahat magagawa ito agad. Kailangan mong magdesisyon kung gusto mo pang humaba pa ang buhay natin. So, I cannot follow back as of now na ano ako na suspended sa dami ng follow ko. Bukas na siguro yun o mamayang hating gabi babalik. Lahat ng mga nag-follow, pa-follow back ko po. So si admin, DJ, Rubber, yung iba dito baka mas marami pang alam kaysa sa akin. Matagal na nag-gym yan. So yun, seryoso ako when it comes to health. Meron tayong mga bagay na mahirap talagang itigil. Pwede namang huwag itigil, but in moderation kung di mo pa kaya. In moderation, huwag ka na yung magpapaka-indulge doon sa yung bang iikutin mo lahat ng mga buffet, titikman mo lahat sa isang araw. So, ano mangyayari? May iipon dito yung mga waste, nagiging taba. Rexy Moloria, hi. Admin DJ Robert. Okay, yung pa rin yung iba kasama natin. May mga bago tayo kasama. Salamat po sa inyong pag-join dito sa ating health journey. Mas mabuting merong tayong nalalaman patungkol sa mga bagay na yan kahit tayo bata pa. Kasi pag bata pa tayo, malakas tayo, kaya natin gawin, puntahan ang gusto natin puntahan, kainin ang gusto natin kainin, may panggastos naman tayo. Pero ang problema ay kung kakain ka rin lang, pwedeng medyo yung healthy na. Para wala kang pagsisihan pagdating mo ng mga age 50, 60, at 70. So, nagsisimula yan habang bata pa. Kung ako nagsimula na noon mag-workout at nag-diet, siguro matagal na akong may abs, matagal na nakaliptaw muscles ko, at siguro ay wala akong masyadong karamdaman. Wala ako. Kasi kung ako'y nagpasasa nung kabataan ko, yun ang karamdaman ko ngayon. Nagka-diabetes ako, walang humpay sa pagkain ng ice cream, saka ng mga chocolates. So, mag-dark chocolate ka na lang. Invite Jeff po, okay? Invite again. Hey, Mine, thank you for joining. Sydney, Australia. She's from Sydney, Australia. Okay, do you remember? I forgot, but I can think about it and to remember.
And I'm nurse here in Sydney. Wow, nurse. Yung mga nurse, pwede ka magtanong din dyan. Ang anak ko kasi graduate ng pharmaceutical or pharmacy, ay meron siyang konting kaalaman. Yung mga nurse, meron din konting mga kaalaman yan. Oh. Yun namang iba, maraming alam, kahit doktor, pero medyo old school. Sinabing old school, yung bang forever na ang maintenance. Ako, ang aking forever lang ay yung mga yung antiviral. Yun. Tsaka itong sa thyroid. Pero yung iba mga gamot, pwede ka nang umiwas ng konti kung ikaw ay malakas ang immune system mo, malakas ka, tamang kain mo, ay hindi ba kaagad lalala yung karamdaman at habang maaga ay inaagapan. Kahit na 50, sapagkat nagsimula po ako, 55 na. Kasi nga, dami kong sakit, mataba ako, sobra, at nagkaroon ako anxiety disorder, depression, dahil nga doon sa maling pagkain. Ay yan papasok din sa isip mo. Si Rus Jan Lan, thank you for joining. Hello, hi. Okay. Invite. Okay. Si admin, invite as a guest. Yeah, yes. Ganun po ang ating ginagawa. Hindi nga po ako doktor, hindi ako nagre-reseta. Nag-share lang ako kung ano yung mga nalaman ko na Assalamualaikum apa. Una po. Si Raslan, okay. Wala kang picture. R lang. Okay, mga ka-health, na mabuting umalam tayo patungkol sa kalusugan sapagkat hanggat maaari, huwag natin sirain ang ating katawan kasi kasalanan po sa Diyos yun. Gusto ng Diyos na maging productive tayo, maging active pa tayo, marami pa tayong magagawa. Kapag kasi magka ng sakit, malilimita ka na galaw kilos, lahat, pati yung iyong mga inin. So ako ngayon, ninukol tubig, minsan ang nagda-diet, nagsisiro ko, Coke Zero ko minsan na lang, hindi na lahat. Kasi carbonated pa rin yun. Tubig lang talaga. 0 calories, 0 carbs. And then si Nyoli Gumabong, hi. Okay, si Mert, thank you for joining. Yan. So maraming bagay sa ating paligid na akala natin ay tama. Yung norms kasi nga yun. Kaya yung para bang hindi tayo mabubuhay ng walang kanin. Hindi po totoo yan. Nasanay tayo. Ang mga Asian gano'n. Tumikim na ng garlic rice, titikim pa ng Java rice, meron pang bruschetta, sinangag. Lahat tinikman, tapos kakain ng spaghetti sa pansit. Lahat ng flavor tinikman. May pizza na, may burger pa. In between ba yun, ha? So, ganun ang ating nakagisna na bisyo. Hindi makakain na walang soft drinks. Addict. So, Lucy, thank you. Hi, hello. Si Max, si Lester Canhel, thank you for joining. Hello there. At Venus Poras, thank you for Poras ba? Thank you for joining. Hello, hi. So, kung susubaybayan po natin ang ating journey na ito, ay marami akong mali sa nakalipas. At nung una akong mag-diet, nung bago akong pumayat, marami akong in-apply, sinunod na sistema na walang effect. Ayan. Sa akin, hindi pwede kasang intermittent fasting sapagkat masama sa akin magutom, hypoglycemia ako. Pero kung kaya mo, maganda yun. Kaya huwag naman 18 hours. 12 to 16, pwede na. Yan. Kasi pag mabagal na metabolismo mo, matagal mag-digest yan. 3 oras na, malapit ka na kumain ulit, hindi pa na-digest. So pag hindi na-digest yan at hindi mo nanguya ng gusto ng pagkain, maiipon yan dito. Naiipon. Di ko sa katawan mo yan. Correct me if I'm wrong, mga nurses. Itong sa akin ay low carbs at saka calorie deficit. Sa kapwa ko mga muscle builder ay nagtatanong din ako. Hindi ako nahihiya magtanong. Davey, thank you for joining. So, invite. And then si
Si Jomar Nakasama, nandiyan na yan kanina pa sila admin DJ. Salamat po sa inyo lahat. At sana'y nakakatulong ang ating pong pag-aaral na ito. Ngayon kasi, meron ng Google, in the age of information, i-google mo lamang isang pagkain, bagay. Pero pagka patungkol po sa sakit, karamdaman, at kung naghihintay ka, naghahanap ko ng symptoms, iwas-iwasan pa rin ang mag-google kasi minsan, sa kag-google natin, nagiging praning tayo kasi lagi tayo nakakita ng symptoms. Ano kaya sakit? Ano kaya sakit? Google. Kung makabuti, baka nakakasama pa. Hindi access ka eh. Okay, si okay. Hindi po. Okay. Just got number 2 at 2 gifts to dance. Thank you. So, I'm going 59 this year sa September. At lahat ng mga sinimulan ko mga 3 years ago ay nagkaroon na rin bunga. Nagkaroon na rin bunga. Nung araw, bilog na bilog ang mukha ko. Laki ng katawan ko. Na imposible na may magawa pa. Kahit liposuction. So, matigas na eh. Kasi bumigay tayo ay nag-give up na para. Kasi kasuhin pa ito kung may edad ka na. Pero kaya pa rin. Matagal nga lang. Kasi mabagal lang. Pero pag ikaw ay nagre-regular exercise, bumibilis ang iyong metabolismo. And during the time na nag-exercise ka, mabilis ang metabolismo mo noon. Kung kumain ka 2 hours ago, ay nakita mo habang nagagawa ka doon, unti-unting nadadigest at nauuhaw ka, namalabas ang mga electrolytes na kailangan i-replenish mo. Kasama na yung mga calories dyan, yung mga tubig sa katawan na yan. Lalabas yan habang napapawis tayo. Yung mga toxins ng ating mga dugo ay medyo lalabas. Pero hindi po talaga yung exercise na nakakapayat. Tulong po yun dahil kailangan mag-build tayo ng muscles. Ang nakakataba at payat ay walang iba kundi ang kinakain natin. Nasa pagkain. Kaya nga pagka ikaw magda-diet, dahil sa pagkain, kaya po pumayat ng 2 to 3 weeks kung isasagawa mo lamang ng tama. Kaya, mabilis. Mas mahirap pa mag-build ng muscles. Eh. Ngayon, kung tayo ay determinado, decided tayo, kaya. Ngayon, huwag ka mainip. Bawal ang subukan. Okay, tayo, 6 part. Thank you sa mga invites na ito. Thank you. Mr. Dimple. Hello. Hi. Yung iba, mga familiar na sa akin. So, gano'n, pwede kayo magtanong. Doon sa messenger ko, doon pwede rin kayo magtanong. Paano ko ginawa? Kasi noong mga una kong mga vlog, makikita nyo, meron akong before and after. Yung picture ko nung high carbs, 165 pounds. I'm only 5'3". Tapos, ngayon ay sa kilos, ako ay nasa 60 kilos. Kasi bumaba ang pounds ko, 138 na lang. Doon ko na sinamantala na mag-extra habang payat na ako. Kasi babalik yan eh. Yung sa pagkain, mahirap. Nandiyan, papayat ka. Pero pag nakita mo na, pumayat ka na, titigil ka na. Hindi po. Ang mangyayari niyan, i-workout mo pa yan. Kailangan mo kang titigil. Kaya kahit na liposuction ka, babalik uli yan. Kung hindi mo babaguhin totally ang iyong pagkain at lifestyle. Pag sedentary tayo, lifestyle, nakaupo ka lang, nakahiga. Nag-enjoy, nag-relax. Pero hindi mo kabubuti. Hindi laging ganon. Hindi uubusin na maghapon na nakaganon ka. Gumalaw po tayo. So, yun pa rin. So, welcome everyone. Tayo po ay mag-enjoy dito sa ating tinatalakay. Para dun sa mga may nalalaman, you can share it to me. Yung mga nurse at doctor, yan ang mga tinanong ko din. May mga doktor ako, internist, neurologist, cardiologist. Pero sila, laging sinasabi ay, sa old school, laging na sinasabi yung balanced diet lang. Eat in moderation. You can eat everything in moderation. O kaya naman, bawasan yan. Bawasan. Guys, kalahati lang dahil may diabetes ka. Okay? Kakain ka ng fruits o kaya nasabi, isa lang. Okay?
Yung kanin mo bilang, konti lang. Ayan. Ganun ang inaano. Eh pagka malala na sakit mo, bawal ang tsaa, bawal ang kape, bawal ang soft drinks, bawal ang juice, lahat bawal. Bakit? Eh kasi nga, acidic ka na at ikaw pa ay merong diabetes. Tapos magkakape ka 3 in 1. Yung mga milk tea na yan, ang tataas ng sugar. So ako black coffee lang, brewed. Pwede lang, wala nang stevia. Pero meron akong stevia. Okay. Sana'y magtagal tayo. Fel Morales, thank you for joining. Okay. Marami pong detalye pa na pwede natin matutunan. Pero kung kayo ay nagbabalak na mag-workout sa gym, tanong kayo sa doktor ninyo kung ano yung pwede para sa inyo lamang. Habang sa una, ha? So, sa akin kasi dati, pinayo lang. 30 minutes, walking ka lang. 15 minutes. O meron ako stationary bike. Kailangan mo ng cardio. Pabuti sa akin, pati bara ko sa puso. Girl Ronsa, salamat po for joining. Okay. Thank you for following. Hindi ko may follow back pa dahil sa nasuspinde yung aking pag-follow. Sumobra kasi ang bilis kasi. Okay, all-in-one shop. Thank you. In Lancino. Thank you. Yan. So marami tayong pwedeng isagawa ngayon. Napakalaking advantage ng Facebook, ng online, ng social media. Pero napakalaking disadvantage kasi maraming fake news at maraming scam. So madali tayong ma-attract sa napapanood. Hindi na nga yung iba, di na nga nanonood ng news sa TV. Dito na bumabatay. Eh kasi ang problema nga lang dito, maraming news. So, okay. Si Lester Canhel. Ancio. Yan. AJ. Lester Canhel. Yan. Salamat po. Salamat po for following me. So, yung namang may mga pre-existing, mas lalo kang dapat nag-exercise. Para nasusunod mo kahit papano. Ayan. Makakatikim tayo ng masarap na pagkain. Pwede naman siguro once a week. Yan ang mga cheat day ng tawagin. Mga yung day off. Yung hamburger na gusto-gusto ko ay once a month. Kung ako'y nasa kainan, alam ko na kung anong kakainin ko. Kung nasa restaurant ako, alam ko na rin. Chicken, beef. Walang rice. May gulay doon, kakainin ko lahat yun. So, ngayon, kumakain ako ng gulay. Mapait o mas bitter, mas okay. Nung bata ako, pagka hindi maganda ang lasa, aayawan ko. So, ano nakakatrack sa mga bata? Yung mga binibenta mga puro mga processed meat at saka puro trans fat. Yan. Okay, si Helene just got, okay, the number. And then, hindi pa po ako masyado marunong sa pagla-live. Pero hindi ko alam yung mga budget, mga gano'n, mga ano. Yan. Kasi hindi po ako dati nagla-live. Lagi po ako nagre-record ng aking mga teachings, and even pag Sunday, yung sa church ay naka-record din yon. Nilalagay ko sa TikTok, nilalagay ko sa Facebook, sa Reels, at sa YouTube paminsan-minsan. Okay? Nutrition tips for muscle building, AI summary. Yes. Tanungin mo lahat ang AI, pasasagot niya. Nutrition tips. Yes. Lolo. Yes. Bilang ako manamit eh. Right. Napunta nga ako sa mga mall. It's me. Lang ako. Tapos, naka-props. Hindi ko masyadong maintindihan sa boss. Parang Doon lang ako. ayan, may reverb. Bakit pa nila sa
Ang iba ang tunog talaga ng ano, yung kaya ako nagganito para hindi live na yung bang hindi maintindihan, parang malayo yung boses. Pagka, alam mo, parang magsasalita sa church, maraming tao. At ang gamit ko yun. So, hindi malinaw yun. Yung precision ng pag-uusap, malaking tulong ang lapel. Sapagkat yung mismo ang papasok, yung audio na yan, na papaano ko sinasabi, ay ganoon din. Yan. Kung hindi, parang lata yan. So marami tayong nagagawa sa digital platform na hindi natin ginagawa doon. Na para paunlarin, lalo na yung mga nagninegosyo dito, nagbebenta, ay masipag sila, marami silang alam na ngayon kung paano gagawin. Okay, si Ruslan, hi. Okay, another invite. So para naman doon sa mga ayaw pang isagawa yung mga bagay na yan, you will meet many mentors to o kaya ay pakinggan, panoorin paano nila ginagawa ito, paano sila nagkaroon ng transformation. Kasi nag-transform ako nag-transform yung body ko. Dati wala akong self-confidence, lagi na lang akong kuba, mataba, mabagal lumakad, hirap magtali ng sapatos, laging may nararamdaman. Pero sabi ko nga, I decided to work out. Talagang work out. Pero pagkain muna ang sinupil ko sa aking buhay. Okay, si Ruslan. Okay. Si Dayuday. Yan. Thank you. Okay, si Lester. Ako po ay minsan pagka yung nayaya sa kainan, ang pagpipiliin ko po lang dyan ay yung kung may chicken, hanggat maaari, hindi breaded. Pag breaded, tatanggalin ko yung balat kasama yung starch. Mas maganda kung grilled. Okay? Para hindi pinrito sa mantika. Okay? So, yun ang mga kinakain ko. Pagka nandun ako, salad, Caesar salad. Okay? Ano pa ba? Gulay. Lagi po yan, laging nandyan yan. Pag may order sila, pag may order ng mga puro baboy, baka, chicken, kinakailangan may isang gulay man lang. So, yung gulay, kahit sa pinakbet, nakabubuti po yun, lalo na yung okra na sa aking karamdaman. Okay. Letter can invite. Okay. A14. Ganun po ang ginagawa natin. So, marami tayong, huwag tayong malilito sapagkat may iba-ibang pamamaraan. Intermittent fasting o OMAD, 1 meal a day. Hindi rin ako pwede sa ganun pag diabetic. Pag ikaw ay diabetic, masamang magutom, magkaka-hypoglycemia. So, pwede ka naman kumain ng 3 times a day. Pagka ikaw ay nagbawas ng carbs, hindi ka kaagad magugutom. So, mawawala na yung mga meriendang puro mga processed food o kaya ay matatamis. Yan. So, yun. Nakakain ko. Minsan, ang gusto ko pagka yung kasi hindi naman babalik ka agad yung katawan. Hindi ka naman agad tatapa. Pagka natigil ka o kaya pag napakain ka, 2 araw na pakain ka. Well, huwag ka susuko. Pagkatapos ng 2 araw na yun, balik mo sa dati diet mo. Ay, hindi pwede sabihin na, ay, wala na, nayatamad na ako. Kasi, wala rin, di obra. Minsan, wala ka nakikitang pagbabago, pero ang ibang tao magsasabi sa iyo, oh, iba na katawan mo. Pero ikaw, hindi mo makita. Tingin mo sa sarili mo, walang improvement. Pag nakatutok ka sa sarili mo, sa salamin, saka sa timbangan, saguhan mo lang yung tama. Merong resulta. At huwag mong mamadaliin. Lahat, don't be in a haste. Kasi lahat ng minadali, hinog sa pilit yun. Mas madaling, kahit nga po yung kawayan, yung binukbok agad, ibig sabihin ay, bata pa yun. Ginamit na siya. So, dapat hinog sa, huwag taga sa panahon. Hindi yung
pinipilit mo kagad na parang bang ginawa mo parang microwave. Sa loob ng ilang segundo at saka minuto, napakainit na nun. Pwede, naluto na yon. So microwave ka ba? O oven toaster? O deep fry? So yan, pagka yung mabilisan, delikado, too good to be true. May mga gamot na ganun eh. Bigla kang, yun ang mga payat, bigla tataba. Ano meron yung ininom niya? Ang bilis eh. Mas delikado po yon, yung biglaan. O, hindi po lahat ng bagay nabibigla. May proseso po yan. May proseso. Kaya huwag kang maghanap ng instant. Bibili mo na napakamahal, hindi ka mag-exercise, hindi ka mag-workout, papayat. Tell it to the Marines. Dahil sinubo ko na rin po lahat ng yan, ng pinapahid, iniinom, ngununguya, lahat. Pagkain lang talaga ang bawasan mo, yun na yun. Hindi ka na kailangan gumastos pa ng mga bagay na ganoon. Thank you, Nick, for joining. Sino pa? Si Richie, thank you for joining. Pagka yung hindi mo binigyan ng pansin ang pagkain at paggalaw mo, ay marami kang mararamdaman. Lalo na kung ikaw ay hindi masyadong magalaw, manlalambot ang mga buto mo, wag kang madadapa. Baka simula na yun, malutong na eh. Tapos yung mga tuhod mo wala ng lubricant, kaya hirap na hirap kang tumayo, masakit. Sa umaga yun kahit sa ako, parang masakit ito Parang may frozen shoulder ako Marami kang mararamdaman. Minsan, sumasakit ang paa mo. Bakit? Hindi kaya ng paa mo ang bigat ng katawan mo. Kaya nagja-jogging ka, kinabukas sumakit ang ganito mo. Kundi mali ang sapatos na suot mo, mali ang ginagawa mo. Kasi gusto mo agad ay may resulta. Tatakbo ko ng 10K. Makbo ka 10K, lahat pinawisan sa'yo. Pag uwi mo sa bahay, nagtimbang ka, ilang calories. Pag uwi mo sa bahay, kakain ka ulit, balik mo sa dati. So pag-aralan natin, ano ba dapat gawin? Pag ikaw ay gutom na pag ginutom mo sarili mo, mas delikado, may buwelta yun. Kaya kakain ka ng tama. 3 times a day. Para hindi ka magkakaroon ng mga in-between, magkikrave ka. Siyempre, ang cravings natin, yung mga cake, leche flan, masasarap na sitiria, pizza, yan. Hindi po ba? Sinanay natin ang ating sarili. Kala natin hindi harmful, but very harmful nowadays. Lalong-lalo na sa mga bata, maaga nagkakasakit, wala pang 30. Ay dinadapuan na dahil sa maling pagkain at kung ano-anong mga inihahalo dyan para sumarap at bumalik-balik ka sa mga kainan na yan. So, ikaw ang magkakasakit, ikaw na ang talo. Hindi ka nakalamang dahil nasarapan ka sa pagkain. Sila yumayaman. Pero ikaw talo. Alam mo nakalamang ka dahil natin mo yung lahat ng pagkain. Pero talo ka doon. Talo ka doon. Bakit? Kasi yung mga mali, kinain mo rin eh. Kumain ka na ng pansit, kakain ka pa spaghetti. Kakain ka pa ng kanton. Ang pwede nga lang marami nga sa aking nag-workout, itlog. Meat, makain ako. Kahapon, kumain ako ng ilang pirasong lechon. Pero walang sarsa. Wala rin akong kanin. Ayan, nabubusog ako. Mabigat sa tiyan ng kanin. Angel, thank you for joining. Si Corix at saka si Garbo. Sorry doon sa mga hindi ko nababati na welcome. Shout out. Si Jim, too. Thank you for joining. Hello, hi. Si Mission 29. Okay. Thank you for following me. Thank you. Si Jim. Right. Good evening. Yes, Jim. Hello there. Dati ka namang nandito na no? Yeah. Yeah. Yung sa account ko. Ang ganda naman ng profile pic mo. Mukhang healthy eh. Parang leafy vegetables.
Ayan. Kumakain ako ng mga gulay talaga. Dinadamihan ko yan. Bago ako kumain ng meat, inuuna ko yung mga pechay, karipolyo na yan. Yeah, actually, vegetarian din ako eh. Ah, Actually, vegetarian din ako. yun. Yung mga vegetarian, alam nyo, mas mabuti kasi, alam nyo, nung araw, nung ang tao hindi pa kumakain ng mga hayop ng karne, mahaba buhay nila. Mhm. Kasi, yung vegetarian naman, napaka-advantage po niya kasi nga, iwas ka rin sa sakit. Kasi gulay, gulay yun eh. Right. Oo. Pero ako lang, hindi ko na naman kinakailangan maging totally vegetarian. Kumakain din naman ako dahil may kailangan din ng konting carbs, konting Yes. Kahit calories. paminsan-minsan. Oo. Kasi nung araw, pagka kumain ako ng gulay lang, walang kanin, nangihina ako. So yung karne kasi protein na yun eh. So nangihina ako. Kaya balance ako, lagi may gulay ako. Marami kaysa doon sa karne. Oh. Avocado, fruits, okay. Strawberries, lahat ng berries, okay. Saging medyo mataas yan, matamis yung lakatan. Mangga, matamis yan. Pwede ka naman kumain niya, pero huwag naman araw-araw. Tapos araw-araw, dalawang saging na lakatan, 3. Ako kalahati lang pag lakatan. Para sa potassium. Yan. Maganda po yung pananaw sa vegetarian kasi ang mga vegetables ay nilalang ng Diyos yan para sa atin, para sa ating kalusugan, para sa ating katawan, para sa ating bilang pagkain also. O ito, mukhang nag-workout kaya tayo, Jim eh. Sa pangalan mo na lang, Jim. Pula na lang gawing GYM. Buti nga kayo mga bata pa, samantalahin nyo yan. Kaya-kaya niya. Baka nga ilang linggo lang, may abs ka na dahil kung tama naman ang kain mo, kahit di ka naman sumusunod ang gusto dun sa strict diet mo, madali ikaw trabahuhin. Hindi tulad ko na mabagal na. Hindi ko pa na-try mag-gym. Anong ginagawa mo exercise? Basketball? Ano pa? Actually, athletic at basketball pa. Tapos sa bahay, meron ka mga stretching. Sa basketball kasi, Ginagawa ko siya pag nasa plaza, gano'n. marami akong kasabay dati tumatakbo. Ang katuwiran nila sa basketball, endurance. Bakit? Kasi whole court yun eh. Tumatakbo sila at least na 5K. Every 3 sa akin, 5K, takbo. Endurance yun eh. Pinakamababa ko na 10K, gano'n. Nung araw, nag-10K ako. Kasi medyo overweight pa ako rin. 10K ako, pawis lahat mula sa hanggang medyas. Ang mabigat ito, pag nag-10K ako, pag kinabukasan, hindi ako makabangon. Kasi, yung katawan. Nasobrahan. Kaya, pag tumatakbo ako, pinako ko na lang sa 5K. Tapos, ngayon, wala na akong bisikleta, wala na akong takbo sa labas. Sa gym na lahat. May stationary ako bike sa bahay. Pero sa gym, ginagawa ko na rin lahat ng cardio. Walking lang ako doon, naka-incline ng 15 at saka 40 minutes lakad. Dati tumatakbo talaga ako. Pero hindi rin ako bumayat ako sa katatakbo. Kasi pag uwi ko sa bahay, pag tumakbo, kakain ako marami. Nakita ko, pagkain talaga. Kaya kailangan ng mga basketball player na kayo ay nag-cardio kasi para tumagal ka sa whole court. Pabalik-balik ang gano'n. Di ba? Mas nakakapagod pag lalo na pag basketball. Kasi yun, yung pag tumakbo ka, hindi mo naman, tawag dito, hindi yung katulad na kapag jajagingin mo lang, kasi hahabulin mo doon, bola eh. Kasi doon sa jogging kasi may rhythm. Yeah. Ganun lang. Pero sa basketball, minsan bibilis, minsan babagal. Yun. Okay. Yun ang nakakapagod. Kaya nga kung bata ka pa nagbabasketball ka na, mayroon ka ng endurance. Ang gagawin mo na lamang ay tumakbo para doon sa endurance na yun. Pero kung ako palalaroin mo pa ng basketball ngayon, hindi ko na kaya yun ng gano'n. So how old are you na po? 58 ako. Pero nung araw nagbabasketball, maliit lang kasi ako eh. Nung elementary ako, naging player akong basketball. Pero hindi ako nahilig kasi doon. Hindi ko kasi para sa akin, hindi para sa akin yun.
Kaya bumaling ako sa ibang sports, swimming yan. Bisikleta at saka yung takbo. Ngayon, bihira na rin ako mag-swimming eh. Kasi para akong triathlon. Ano? Bihira na ako doon sa swimming. Kasi dati sa Gintong Alay, nilahat ko na sa gym. Isang puntahan doon, every other day, nandun na lahat. Hindi na, kasi noong araw, tumatakbo ako sa labas, may mga sasakyan eh. Hindi malam ako kaya humaharap ako sa sasakyan, hindi ako nakataligod. Kasi hindi mo alam. At saka, sobra yung pollution. Nag-bike naman ako, sinasakay ko yung sasakyan kasi pag napagod ako, pag-uwi ko. So, hindi rin ako halimaw sa pag-drive ng... Marami kasi akong kilalang bikers dito. Mga nagbabike at saka mga nagmamotocross dito sa Taytay. Sila Earl Johnson, yung mga yan. Grabe sila magbike. Quezon. Oh, yun. Na-try ko din naman actually. Ramira, Taytay, Quezon ba? Sanay sila. Pagbaguhan ka talagang ano. Ako, antipolo lang, pagod na ako. Kaya nga, nung nag-gym ako, nagkadong cardio, nawala lahat siya. Gumaan ang pakiramdam ko, bumayat ako. Yung tuhod ko na yan, kahit na ginagamit sa gym yan, hindi na yan sumasakit. Pati pag akyat ko ng hagdan, wala na akong hingal. Kaya hindi ako nag-elevator minsan eh. Sarap umakyat. Taga saan po kayo? Taga-Taytay ako. Taytay, Rizal? Oo. Garments capital of the Philippines. Changi. Maraming rider dito ng motocross at saka mga sporty. Maraming sporty rito, mga babae, lalaki. Taga rito sila Tony Gonzaga, maraming artista rin dito. So nakikita ko na, kasi ang gym kasi nung araw, yung mga ganyan exercise, pang may kaya yan, pang mayaman. Kasi nakita mo ba yung nagbubuhat sa pier? Bakit sila may abs? Hindi nila kailangan mag-gym. Kasi yun ang kanilang araw-araw ginagawa. Naglulus sila ng calories. Kaya makita mo may abs, bumubuhat lang ng mga kahon yun. Ha? Tayo, sedentary tayo. Nakaupo kung work from home ka. Ang galaw mo lang yung biyahe siguro. Di ba? Nakaupo. Hindi tayo active. Tapos kakain tayo ng kakain o order. Pero hindi natin nasusulog yun. Kaya sabi ko, mahirap yung trabaho na nakaupo ka lamang, nakahiga. So mabuti yung gumagalaw kasi makita mo yung mga taong gumagalaw kahit noon sa Bible, sa Old Testament, saka sa New Testament. Wala kang makikita ang obis doon. Kasi sila naglalakbay. Walang tricycle, walang pedicab, wala. Tayo lang naman ang mahilig sa ganun. Kahit sa ibang issue, naglalakad ang mga tao. Papunta sa station. Dito, sasakay ka pa tricycle. Pagka nasa escalator, ayaw umalis, ayaw mag-move. Hinihintay niya umakyat doon sa taas. May benefit. Sabi ko na sa mother ko nung nabubuhay pa. Sige, kailangan nyo na exercise. Sakit kayo. Maglakad tayo sa mall. at least may enjoy niya yun. Kasi nga, wala na siyang panahon pa para makapaglakad-lakad doon sa Kaya yun nga, isa pa, pagka tumanda ako, ayoko namang aakain pa ako wheelchair para lang makasama sa outing ng pamilya. So, pag nag-invest ako, para sa mga mahal ko sa buhay din to. Diba? So, mabuti kayo mga bata, nagsimula na kayo ng yan, yung cardio, yung sports. Kasi, makita mo, pagdating mo ng 40-50, nakita mo yung idinulot ng ginawa mo. Pero kung hindi ka nag-invest sa katawan mo at puro kain ka, pagdating mo ng 40-50, sakit na yon. Actually, kapag hindi ako exercise, madali lang akong magkasakit. Talagang ganun. Pero tanda mo, yung basta consistent ka sa exercise mo, huwag kang mag-alala kasi nga, nilalagnat din naman yung mga nag-gym. Pero yung iba pa rin yung ang katawan mo ay yung banat sa sports. Kasi nga, yung kahit nga ng panahon ng COVID di ba? Lamang ang nag-exercise. Tama. Hindi ka basta mapapasok noon. Kasi hindi ang baga mo lumalakas. Pagka ikaw ay tumatakbo, nag-sports, nag-enlarge yan. So, makakaiwas ka sa pneumonia. Pag humina ang baga mo, noong panahon ng COVID, yun ang mga namamatay. Kasi hindi naman sila nag-exercise.
Maaga na mamatay ang mga tao pag hindi nag-exercise. Pero na lamang yung may mga pinanganak ng haba ang buhay. Talaga. Kahit nga po si Senator Enrile, naglalakad dyan, papaaraw. At ang kanyang pagkain ay mga saluyot, gano'n. Maabot sila kasi nga, hindi sila yung nagstay lang sa bahay. Ako yung may sakit na, dito na lang ako. Lalo, pag sinabi mo yun, magtutuloy-tuloy ka na. Mm. Diba, may 50 pa lang, kala mo 80 na. Pero sa gym, meron ng mga 70 years old, mas malakas pa sa akin. 80 years old. May sakit pa nga yung iba, may cancer pa. Pero natutuwa. So nakita ko yung advantage niya. Kasi sa kayo, basketball, takbo, mabuti yan. Ituloy-tuloy nyo yan. Para pagka hindi mo na nagagawa masyado ang basketball, meron kang nakasanayan naman na ginagawa na cardio Opo. para makaiwas ka sa sakit. Malakas ka ba kumain? Sakto lang po. Ganyan, ilang taon ka na ba? I'm 23. 23, naku po, nakakatatlong ka pa ko ng kanin niya. Hindi ako kapag sa kanin po, Tama. sakto lang. Hindi naman yung sobra, hindi rin yung kulang. Nung kasi bata ako, hindi ko iniisip yun. Kasi wala naman akong nararamdaman symptoms eh. Nag-i-enjoy pa ako. Indulge ako dito. Pati mga matatamis, lahat na masarap. Tinitikman ko. At least tikman ko na. Pero nga lang, ang buwelta, sakit. Mm. Nung na-overweight ako, na-stress ako, doon lumabas ang mga karamdaman ko. Opo. Pero pagka ikaw nag-exercise, lalagnatin ka. Kasi kung wala ka naman nung yung vaccine na Mm. yung para sa sa lagnat, Sabi nga nila, taon lang naman yun. hindi pa rin sapat ang exercise kung hindi naman tama yung kinakain na. Nga talaga. Yeah. Marami ako nakita nag-exercise. Ang katawan nila, nagtatransform lang ito. Yeah, yun nga. Ang laki nun dyan. Kasi nga, yung hindi pa pwedeng iasa mo lamang doon. Ang exercise kasi, hindi talaga yan ang nagpapapaya. Yeah. Ang iba na lang, kung Tama. bata ka pa, Hindi ginagawa pa talaga mo. nakakapayat. Ang nakakapaya talaga, pagkain. Tapos i-burn mo yan dahil sa cardio, tsaka yung nagbibuild ka ng muscle, kailangan yan kasi pagtanda mo na para hindi mag-deteriorate yung muscle mass mo. Pero yung pagkain. Kaya nung ako yung age 50, nakita ko, sa pagkain muna ako kinakailangan magsimula. Papa. Kung sabihin, kahit na pwede pang ihabol. So, na-discipline ako. Kaya nga iba sabi niya, ang tindi mo, hindi ka natutokso. Bakit mo nagagawa yan? Bilib ako sa iyo. Hindi namin kaya yan. Ako, kinaya ko. Yung araw, number 1 ako sa tsokolate, gabi-gabi. Bibili ako sa mga convenience store ng mga sitcheria, may midnight snack pa, tapos computer lang naman ang harap ko. So, ano nangyari? Nag-enjoy ka. Pero yung mas mahaba, yung paghihirap mo pagka yung nagkasakit ka na. Kasi lahat na lang kainin mo, bawal. Oo. Pati kilos Maraming mo, bawal. limitado. Hindi ka na pwedeng mag-drive ng malayo. So, kaya, bata pa, bagamat ikaw ay nagsasacrifice kung may asawa ka na, Wala pa. pagka nagkaasawa ka, okay, magtitira ka ng para sa sarili mo. Yep. Para sa sarili mo. Ibig sabihin, kasi iba, todo kayod para sa mga anak eh. Kung may isang magkasakit, hindi niya na-enjoy yung naipon niya. Actually, paaga na ng paaga ngayon yung mga Nagka-abroad, nagpupwet, puro trabaho. Hindi inisip yung kahit papano mag-iwan ka ng para sa sarili mo. Ngayon, kung meron kang naipon naman na para sa sarili mo, baka mauwi lamang yan sa gamot. Imbis na ma-enjoy mo, mag-travel ka, bakasyon ka, mauwi yan sa gamot. Mas mahal ang gamot. Tama. Pagkain naman, kahit na hindi naman mahaling pagkain, pwede ka naman kumain ng malusog, di ba? Sustansya. Yun ang mga natuturo. Teresita Sarabi, thank you for joining. Senon, thank you for joining. Yun ang mga, nung magsimula ako, marami din ako mali. Kasi ang mga tinatanong ko lang, yung mga nag-gym. Papa. Ano po ginagawa nila? Bihira nagka-crunches doon. Ako, bago ako mag-gym, sa bahay, nag-ano na ako, stationary bike, 1 hour, tapos yung sit-ups, gano'n. Pero tagal.
sit-ups. Kapag nag-ano po kayo, nagwo-workout kayo, ano, morning and evening? Ngayon po kasi, ang aking mga hapon, 4 o 5 o'clock. Para isang kain na lang. Apo. Nag-jogging ako dati, 5 o'clock, doon, pag wala ng araw. Pero ngayon sa gym, nandun na lahat. Nandun na lahat. Gusto ko rin sa may bandang, kasi sa Anytime Fitness, kasi 24 hours yun eh. Pero dito sa mga bakal boys na kami noon, mga 2 oras ako, no? Kaya na, kakaya ko doon yun, kasi may pahinga pa. Pero ang ginagawa ko ngayon, hapon. Dati kasi pagka yung summer, ang init sa tanghali. Doon sa bakal doon, sa gym namin, walang electric. May electric fan pero hindi binubuksan. Doon naman sa isang fitness naman ay naka-aircon naman. Hindi ko pinapawisan. Tagal ko pawisan. Sa cardio lang ako pinapawisan. Dito, todo labas ang pawis ko. So, mas gusto ko ng ganong oras. Medyo... Dito sa amin, pagsapit ng alas 4, mga ganun, 5 to 6, medyo malamig pa. Ngayon kasi malamig pa ngayon eh. Nueva Vizcaya. Lalo, ngayon, nandiyan ka ngayon? Apo, taga rito pa talaga ako, pero laking city din ako sa Ngayon, malamig pa rito. Bacoor, Cavite. Bacoor ang misis ko. Sa looban. Molino to. Bago magmulino, may daan sa Molino, yung, di ba, Aniban. Yeah, Looban, meron pa, Aniban. doon sa Looban, Aniban. Doon, lagi kami nandun. Pag tinagos mo naman yan, yung papuntang Molino yun. Apo. Pagka naman galing ako sa Taytay, Daang Hari, ang labas ko naman, diyan sa Molino. Kundi, doon ako sa Coastal Road o kaya sa Naiyaks. So, yun, ang ginagawa ko, minsan nga, parang, di ba, kasi dati na mga barkadahan, namomotivate sila kasi marami sila. Pagka nag-iisa ka na lang, tatama rin ka. Wala na, tatawa rin. Pero, Nakisama ka lang kasi marami kayo. Tumigil ako sa pagtakbo, nag-iisa na lang ako eh. Pati bisikleta. Ngayon, sa gym, kahit umuulan, kahit nag-iisa ako, minsan kahit na wala akong kakilala doon, tuloy. Bakit? Kasi determinado na ako. Yeah. Nagsiset ako ng goals eh. 6 months, ganito. Nagsiset ako ng goals. So, ganun ang magandang nangyayari doon. May apply mo sa buhay mo yun eh. Yung endurance, determination, yan. Pinaka-importante. Disiplino. You will become productive. Apo. Mayaman ka nga. Mahina naman ang katawan mo. Naalala ko yung si Wala John rin. Rockefeller, pinakamayaman sa New York, nagkasakit ng yung alopecia, sobrang alopecia. Napakayaman noon, bilyonaryo yun. Ang pwede lang niya kainin, soda crackers. Mayaman ka, pero ang kakainin mo lang, biskwit. Tragedy, no? Mga ganun. Para sa ampa. Yun. Kaya nga, health is wealth. Pera, may kayamanan ka, anytime, ang katawan mo, nakakagalaw pa. Tama. Marami nga sa pandemic, nawala ng trabaho, regular income yun. Pero yumaman dito. Naging mga CEO, young entrepreneur. Kasi, ang disadvantage na wala silang trabaho. Yun ang mga trabaho nila ay regular income, kahit na graduate yan. Payag na sa kanila yon. Pero yung mga nag-shift, hindi nila alam na may opportunity para pa sa kanila. Yung mga sila, nag-selling, nag-TikTok. Yung iba kasi magiging productive ka pa rin. yung tipong trabaho silang trabaho, hindi nila, parang gusto lang nila kumita ng kumita, then hindi nila namamalayan na minsan mararamdaman mo rin sa mismo katawan mo na yun na yung magpaparamdam. Sabihin mo, nagpakahirap ka sa trabaho, tapos may sakit ka, ano silbi na ng pera mo? Tama. Kasi mas mahal pa ang gamot. Oo. Kaya, tinimbang ko yun tinitimbang ko, sabi ko, gusto ko yumaman, gusto mo yumaman. Sisikap ka, sakripisyo, to that point na magkasakit ka na. Tapos nung marami ka ng pera, bigla ka naman magkakasakit. Kasi naabuso eh. Hindi ka nag-invest, nag-rest, hindi ka nag-invest para sa sarili mo.
Kaya nga sabi ko, ang challenge ko dito, mag-invest na sa health. Yeah, that's right. Kesa yung Kasi sa akin, kasi yung pure na yung sa makikinabang yan eh. hindi na prevention. Para din sa iyo, ganun, di ba? Tulad dyan, basketball. Ano? Yeah. Ang basketball kasi, kahit sa PBA, hindi naman forever kang player eh. Mag-artista yan eh. O, sa basketball, pagdating mo na ng mga 40, hanggang 50, bihira ka na maglaro. Sa bahay siguro, practice ka. Pero bihira na yung lalaro pa. Halimbawa si Pacquiao, lumalaban pa. Ako sa Summer League pa ako pwedeng maglaro eh. Kasi yung Mayor's Cup namin and Governor's Cup, sunod-sunod injury ko. Ankle injury. Ang isa sa mga yung lalo na yung mga kabarkada kong motocross rider, bali-bali na ang mga katawan nila. Saka yung mga lumalaban sa MIA ba yun? Puro bali na ang mga buto. Ako sa pagbuto, nabalian din ako ng clavicle eh. Ito normal na sa mga rider ito. Nababali yung clavicle. Pero hindi ako nagpa-opera, bumalik sa dati. So karamihan, mayroong mga sports na talagang bali-bali katawan mo. Pero passion mo yun, doon ka nagkaroon ng success. Meron kang dadaanan ganun. Ay ba, napaikot mo yung motor mo gano'n. Lahat yun, mga na-aksidente, puro bakal na katawan. Ako hindi ako nagpalagay ng titanium. Nakapatong yung clavicle ko. Bumalik sa dati, after 15 years, parang wala nangyari. Nag-ano naman yung buto eh. Nung una, tinutubuan. Hindi ko na nga pinahatak na gano'n. Tinutubuan ang laman. So, after 10 years, buto na yun. Tapos, babalik yung dating korte. Pag nagpa-x-ray ka, nakita. Parang wala nangyari dito. Ganun. Sa basketball, marami ring injury dyan. Yep. Sa gym, ang injury ko, yung pag nagkaroon ako ng inflammation dito, ang sakit. Pinapahinga ko yan. Pero yung mga basketball, minsan nababalian niya sa tuhod, kaya na-dislocate yung mga buto, ganyan talaga. Kaya nga, pinaghahandaan ng maging player talaga dahil nga, ganyan, physical yan eh. Opo. Yep. Physical yan. Pinili mo yun, so handa ka doon. Tama. Tuloy mo lang yan. Ang basketball kasi, sa iba, mga libangan na lang, nung kabataan o kaya kung iba talagang sasali at gustong umangat. Actually, kung tutusin na ayaw ko na rin sana sumali kasi yun nga sa sunod-sunod na injury ko. Kaso, todo din ang nila sa akin, tawag dito. Tawag nila sa akin yan sa SK namin, gano'n. Jim, kailangan ka dito, maglaro ka, ganito, ganyan. Marami naman player tayo nakikita na puro injured na eh. Sa PBA, marami na. Pero lumalaro pa rin. Pero ngayon, nakita ko na sasabihin, hindi pang matagalan. Hindi ka na masyadong pwede tumakbo pagka 50 ka na mahigit. Diba? O kaya 60. So, dapat mag-shift ka pero pwede mong ituloy yun sa bahay o kaya mag-shift ka ng ibang exercise. Kaya nga, hindi pang habang buhay. May mga ganong trabaho na, okay, yung sports na hindi pang habang buhay. Kaya dapat nag-i-invest tayo. Bukod sa perang ini-invest sa katawan. Yeah. So, paano kung 50 ka na, hindi ka na makakalaro? Anong gagawin mo? So, meron ka ng alternative para patuloy mo yung pampalakasan. Meron kang gagawin. No? Nakahanda na yun. Pag ako, retired na sa basketball, ay siguro may half court ka sa bahay. Kung wala, ay mag-aano ka ng ibang ehersisyo. Meron po kaming dito. Sa street namin. 3x3. Yeah, may court kami 3x3. Sa Pilipinas kasi ganun eh. Kada ka half court. Pero yung sa amin po tawag dito, pinagawa mismo yun ng SKN kapitan namin. Oo, ganun talaga. Private SKM project. Kahit dito sa amin. Kasi nagkaroon akong kapatid na kapitan na naging SK din. Project nila yan, pati yung salamin fiberglass. Yep. Lahat yan, project. Time limit lang pag walang laro sa umaga hapon lang. 3 to 6 p.m. Ano yan, karsada?
Opo, pero ginawa na siyang court. So, wala na dumadaan doon. Wala na po. Okay. Kasi, Pero 3x3 lang siya, half lang siya. hmm. So, yun, masarap din yan, yung kanyang exercise na yan. Nga lang, hindi talaga pang habang buhay. Yung mga nag-gym kasi, kahit 80 na, nag-gym pa rin. Kaya lakas na. Mag-80 na sila Arnold Schwarzenegger, saka si Stallone. Kung yan hindi nag-exercise, tapos may bisyo pa, yung ibang mga tao, may bisyo na, mali pa kinakain. Yeah. Wala pang exercise ka. Exercise. Kaya nga, may kasabihan, mas mabuti pa yung may bisyo na nag-exercise kaysa dun sa walang bisyo pero hindi nag-exercise. Yeah, tama. Kasi pagka ganoon, umiinom ka ng alak, lahat, makain ka ng mali. Wala ka pang, mga 50 ka pa lang, ay para ka ng 70. Kaya yung mga nakikita kong mga, kahit na mga celebrity na nagwalwal, nagubos ng pera, walang ipon, hindi rin nalagaan yung katawan. So, mukhang kaawa-awa nung sila matatanda. Hindi nag-ipon, walang bahay. Kasi nga, kala nila forever silang kumikita no? So, mangyayari pati yung katawan nila nagkasakit na. So, hindi na kumikita silang pera, nag-invest na rin sila sa katawan. Uminom ka na ng supplement habang maaga pa. Dapat pala noon pa, sabi ko, at least tulong yun para maaaring hindi ako kagad nagkasakit. Na-prevent ba? Na-prevent. Opo. Kaya kung smart-minded ka, marami kang paraan para maipagpatuloy mo yung regular mong exercise. Opo. Bukod doon sa nag-i-enjoy ka sa sports, hindi lamang full-time ka dahil sports yan, pero dapat nag-i-invest ka rin doon sa na hindi pang habang buhay yan. Isip ka na mag-i-enjoy ka rin. Anong klaseng sports na mag-i-enjoy ka rin. Marami naman tayong option. Na kahit wala kang pera, ay magagawa mo. Yeah, tama. Judith Saldua, Susan Paharon, thank you for joining. Maya Maraming paraan ang dapat. Maraming paraan kung gugustuhin. Maraming dahilan pag ayaw. Yeah, tama. Ayaw, pinitin ko man, ako namin ako hinihikayat, sabi ko, kahit mga kapatid ko. Kahit na kayo ay nagda-diet ngayon, umiinom ng supplement, o kayo umiinom, may bisyo pa, ay dapat meron kayong exercise. Kasi yung gamot, kukontrolin lamang yung paglala. Kaya kami ng maintenance. Pero hindi pwede sabihin na, hindi ko na kailangan yan. May gamot naman O, kain ka uli. May gamot naman. Maraming namatay doon sa ganang sinabi na may gamot naman. Yung gamot kasi yun, hindi naman talaga solusyon agad yun Yun ay pang-control. So, meron ka pang ibang gagawin para manatili ikaw ay malakas. Kasi yung isip, di nagbabago yan Yung katawan natin ang humihina. Opo. So, kinakailangan, magtitira tayo. Henry Derama, thank you for joining. Francis Baluyan, salamat po. At 10 o'clock na, no? Maya ng konti. Ayun, nga pala, 10 p.m. na. Ayan. So, yun. Ako kasi, nung araw, hindi rin ako sporty. Opo. Maporma ako. Hindi ako. Yung mga sinusunod, yung pang-basketball, pang-forma ko lang. Japorms yun. Pero hindi naman ako talaga mahilig sa basketball. Tulad ngayon, meron akong shorts na dito, yung pang-basketball din. Siya ginagamit ko na lang sa gym yun. O kaya pang-bahay. Yeah, pambahay. Kaya yun talaga, kinakailangan, iniisip mo yun na tatrabaho ka, pagdating mo ng 60, ikaw ay magre-retire. Pero pag retire mo ng 60 at nasagad ang katawan mo, kasi senior mo pa lang, ay marami ka nang aalalahaning sakit. Wala namang masama kung magsumikap ka, magkasakit ka, yung gabi ginagawa mo araw, which is mahirap talaga yun dahil di tayo nakadesign na gising ng gabi. So doon, lahat yun nagko-contribute po yan
Lahat yun nagko-contribute. Kung hindi ka nag-invest, ganun ang mangyayari. Pero kung nag-invest ka noon pa, ay bata ka pa, nag-sports ka na, gumagawa ka na ng mga ganitong exercise. Pag merong yung mga karamdaman, hindi ka basta igugupo niyan. Kasi nga, malakas sa katawan. Apo. Nag-build ka ng muscle, malakas ang katawan mo. So, lumalaban. Pero pagka hindi, nako, pumayat ka, sobrang payat naman, nalambot naman ang mga laman. Kasi, pagka nagkaedad tayo, banda 60, 70, lumalaylay ito. Parang sa nanay ko, bago namatay. Bilit ang muscle. Yung muscle, tapos ito, laylay, puro balat. So, pagtatayo yan, paano? Yan. May aray ka na Meron tamang patagilid. Ganun. Pero ako ngayon, dati hinihingal ako, tinatamad akong ang kilos ko mabagal kasi nga mataba ako. Ngayon, nakakatayo ako ng diretso. So, yun ang kagandahan nun, na malakas pa rin yun. Kasi bago mag-deteriorate, sinabayan mo na ng build the muscles. Papa. Kaya tama yung ginagawa mo. Pero ngayon, maghanap ka rin ng iba pa na pwedeng panghabang buhay. Yeah, actually, every morning ko naman ginagawa yung exercise ko dyan sa plaza. So, sa bahay, pwede ka namang, nung araw nga, yung dumbbell, ginagawa lang sa bahay. Lata tsaka simento. Baras lang, di ba? So, marami tayong magagawa. Kung may dumbbell ka, pwede yun. Araw, tapos, lakad-lakad. Mas gets ko pa rin sa sa labas kasi bukod sa nakakalanghap pa ng fresh air na Nung mag-pandemic, mag-face mask daw. Tumakbo ako sa labas. Sabi ko, hindi ako makahinga. Pagka tumatakbo ako noon, tinatanggal ko. Kasi mahihirapan ang baga mo, magkakasakit ka na. Hindi ka makahinga. Pag tumatakbo ka, dapat wala kang face mask. Walang takip talaga kasi may hirapan kang makakuha ng oxygen eh. Papatayin tayo ng face mask na yan. Tumatakbo ka. Nag-gym ka. Naka-face mask ka. So, nangyayari, nahihirapan yung baga mo. Kaya nga maraming namatay, humina ang baga. Kaya sabi ko, itong face mask na to, papatayin tayo unti-unti. Pagka na lang pumapasok ako sa ospital, naglalagay ako niyan. Pero hindi sa lahat ng oras, pati sa gym, pati sa Papa. Ilang taon ko na ulit? 23. Nueva Vizcaya. Wala ka pang mga anumang nararamdaman. Pag-isip na umaga, Wala pa naman. May back pain. Actually, pagkagising ko pa ng umaga, direct stretching na ako eh. Stretching, huwag mo nga alisin yun. Kasi nasanay na yung katawan ko ganun pag bumangon talaga ako sa higaan, yun na talaga ginagawa ko unang-una. Kasi ako kahit yung sa, pagka hindi ako nag-gym, kada umaga nag-stretching talaga ako. Bago mag-gym talaga, kailangan ko yung warm-up. Yeah. Ito dito, tsaka Dati, pagkagising ko kahiga pa rin sa cellphone. Binabanat ko yung paa ko, tapos dumulyo ko ako ng gusto para maabot ko yung baba. So, dati, kung mataba ako, hindi ko maabot yan. Yung sahig, pag nakayo ko, mahirap ko. Nga lang, ang aking ngayon, back pain, na maring may inflammation din, gano'n, papahinga lang. Tsaka masarap ang pakiramdam nag-exercise kayo. Ang pati isip mo napapahinga. Hindi ka ma-stress, hindi ka madidepress. Ang nag-lead sa akin sa ganito, depression din, anxiety. Dahil ng pandemic, maraming nawala sa akin. Income, pati yung place namin, kautang ako, gano'n. Nawala kami ng titiran muna, agad-agad. Natira na sa akin, pamilya ko, saka yung kotse ko. So ngayon, nakita ko, magsi-60 na ako sa year 2026, kaya kailangan, productive pa rin ako. Active pa rin dapat. Dati, preaching lang ako sa, pastor ako preaching lang sa Sunday. Pero ngayon, mas malawak. Basta nakasaray mo na hanap-hanapin na ng katawan yan. Sa loob ng church ka lang, 300, 200. Pero ngayon, may nanonood sa amin sa Canada,
nagbibigay ng offering from Australia, mga malawak na ngayon. At itong ginagawa kong ito, hindi ko dati ginagawa ito. Bagamat ako ay, kasi may profession sa USD, artist, fine arts ang kinuha ko. Naging writer ako, at saka nag-business din ako nung araw. So marami akong pinasok na paraan para may magawa ako. Okay? Na ngayon, hindi pa pwede sabihin, tanda na ako, wala na akong oras dito na ma-monetize ito o kaya gumawa ng ganito. Ako naman, sineshare ko naman yung buhay ko. Okay? So, parang nag-ship ako ng genre. Pero pag Sunday, nandun din ako sa church. Pero ang nagawa ng pandemic, lumawak yung opportunity. Na pwedeng, hindi mo dati ginagawa mo ngayon. Yes, mas dumami yung time. Ang masteral ko nga sa seminary ay video production. Ayun ang thesis ko. Pero nakita ko yung mga pamangkin ko, kahit hindi nag-aral, ang gagaling nila sa gadget. Inborn na tayo. Ako nag-aral pa pero wala rin. Kaya gusto ko, kasi yung kami, Generation X kami no? Hindi, inabot na namin ito. Pero mas maganda yung aming panahon, yung 80s, na lahat ng laro ay sa labas. No? Ngayon, nagiging ubi sa mga bata dahil tablet ang kalaro. Mga 1 taon, 2 taon, may mga hawak ng cellphone eh. Kaya hindi dapat binibigay agad. Iba, pag-iiyak, meron akong pamangkin, anti-social, maghapon, pati kaibigan, doon lang sa tablet. Ngayon, ang maganda sa digital platform, maraming opportunity na kung saan pwede pa akong opportunity sa akin. Pwede akong mag-ministry, at the same time, pwede akong kumita as a source of income. So, pwede pala, hindi pa ako matanda para doon. Ibig sabihin kasi, malakas ka pa. Kaya mo parang gawin ito. Naglalamove pa nga ako eh. Yung coach, ginawa ko yung lalamove. Kaya ko pa eh. So, kumikita ako. Ngayon, ayoko na muna nun kasi nga, nung magkasakit ako, hindi ko na kaya yung maya eh. Umiikot ng Maynila, ng probinsya. Drive pa rin ako. Pero hindi na sa ganun. Dito ay pwede ka maging productive. Nasa sa'yo, galingan mo. So, madadaig mo pa yung kinikita mong regular income nun. Dito, marami yumaman dito eh. Naging CEO. Kasi nga, payag na tayo sa regular income. Graduate ka na Lasal. Tapos mamamasukan ka. Magiging manager ka ng bangko. Minsan nga kahit na graduate ka, hindi ka makabili ng bahay at kotse. Kung ikaw ay nasa bangko, maglo-loan ka rin. Pero sa negosyo, pagka natutunan mo yan, hawak mo oras mo, kumikita ka. Pero sa una, hands-on kinakaroon. Bilib ako sa mga batang entrepreneur na yun. Tatayo sila ng mga coffee shop, yan, bata-bata. Aralan nila, buha sila ng franchise, ambag-ambag. Ganun na mga bilhin niya ngayon. Maga pa lang talagang. Ayaw nila mag-asawa agad. Nag-enjoy muna sila sa being single, travel dito. Like me. Ganun eh. Ganun kayo eh. Walang jowa-jowa, ganun. Kami nung kinasal ako, wala kaming ganyan-ganyan. Ngayon kasi, at the age of 25, 6 digits na. Ako nga, wala akong ipon sa bangko. So ito, yung binibigyan ko ng importansya para sa mga nag-join dito na napakahalaga nitong aking success story. Pinakita ko naman yung mga luma kong pictures kasi kinukunan ko yan kada buwan. Ano nangyari sa akin, tapos meron akong 3 points doon, anong ginawa mo, ganyan. So doon ako nagsimula. Rosalina Balmoha, Ken, thank you. Malapit na po tayo matapos. Nag 1 hour lang ako, minsan kulang. Pinalalagpas ko lang. So yun ang Jim, okay yan. Basta ikaw, bata ka pa, ay wag mo katatamaran yung mga bagay na yan. Kasi pag may dineposito ka, pwede kang mag-withdraw. Hindi ka pwede. Gusto mo puro gain. Yung iba kasi gusto gain, pero ayaw nila ng pain. So, garbage in, garbage out. Kung ano yung tinanim mo,
yun din ang aanihin mo. Kung nag-invest ka sa sarili mo, yun ang aanihin mo. Kung nag-invest ka ng pera mo doon sa mga businesses mo yan, barang araw, meron ka aanihin. Tama. Okay, masarap investment yun. Tayo, hindi tayo mahilig mag-invest. Gusto natin regular income. Hindi kaya yaman doon. Hindi talaga. Marami nga, maraming CEO hindi nakagraduate. Mm. Undergrad. At the age of 70 sila na yung iba CEO noon, ngayon, na matanda na, at the age of 60, 70, 80, doon lang lalong lumabas yung kanilang potential. Papa. Ang dami ng karanasan noon, ng CEO sila. Ngayon naman, may mga bata, young entrepreneur, ang problema lang sa kanila, hindi nila alam ang nakalipas. Ayun lang. Kami alam namin, bilang Generation X. Halimbawa, pinanganak ako 1966, pero yung naganap bago ako pinanganak, alam namin. Papa. Alam namin ang value ng laro ng araw. Masaya kami kahit walang cellphone. Mas masaya. Gano'n. Tapos, nakita ko na kakaiba. Kasi inabot namin yung generation na yun na TV lang okay na. Tapos laro ka lang sa kalye, lahat okay na. Pag-uwi sa bahay, laro lang, akit ng puno, masusugatan, nalaglag. Kaya sabi ko, pagka wala kang sugat ng pekpat sa katawan mo, hindi masaya pagkabata mo. Ay, meron talaga. Kami, nasiyahan kami na umabot. Nabutan ko pa po yung yung talagang walang, meron namang cellphone pero pa lang, di pa uso yung mga touchscreen noon. Puro Yung keypad anak ko, lang. millennial yun, kaya inabot pa niya yung COD sa Cubao. Inabot pa niya yung gano'n. Yung mga dating mga lugar sa inabot niya. Millennial siya. So, yung mga millennial kasi, at least kahit pa paano, na-appreciate nila yung mga 80s kasi ang music ko 80s New wave. Yeah, same. Na-appreciate nila. 80s, mga ganun. Yung gusto ko. Na-appreciate ko rin Yung yung mga 50s. bago. Yung 50s, yung golden era ng Amerika, yung 50s, rock and roll. Na-appreciate ko kahit na hindi yun ang akin. Kasi nga, nung araw, hindi lang information, pati yung history, alam namin. Oh. Tsaka maganda po yung mga Inspired ko. mensahe ng mga bawat kanta ng mga old song. May mga mensaheng Isa pa yun, yung lyrics. Ngayon makita mo, tanongin mo yung isang Gen Z. Wala. Silang pakialam sa ganun. Yung tanong mo kung kilala nila si FPJ, hindi na nila kilala. Sino si Herman Moreno? Sino si Honasan? Hindi nila kilala. Kasi ang alam lang nila yung ngayon. Hindi nila kilala. Tapos makikipaglaban sila kung ano ideology, pero hindi naman nila naranasan yun. Hindi nila naranasan. Alam lang talaga nila yung ngayon. Oo, puro karoon lang. Dapat tumitingin ka sa history. Kasi nung araw may encyclopedia. Ngayon, meron na tayo. Kaso nga lang, hindi mahilig mag-aaral ang mga tao. Kung ano nakikita nila sa TikTok, sa Facebook, yun na yun. Karamihan dyan, fake news. Wrong information. So, yun ang mangyayari. Akala nila, yun na yung katotohanan. So, pagka nga nanonood ako ulit Bulaga, yung BB5, yung parang Pinoyenyo, hindi nila kilala kung sino yung naging presidente bago si Marcos. Pati nga national hero, di nila alam. Kilala nila sina Beyonce, sina yung mga bagong singer. Wala silang alam doon sa ano yung naganap. Sino yung mga taong yan? No? Sino yung mga taong yan? Sino unang boksingero? Akala nila si Pacquiao lang nag-champion. Hindi na naalam si Pras Ilorde, si Pancho Villa. Wala silang ano. Kaya nga, age of information, inaalam din natin yan. Kasi nga, mahalaga yung pagtingin sa nakalipas para matutuwa sa hinaharap. Meron kang matutunan kasi dahil nagkamali ka. Pero ang wisdom, yung bago ka magkamali, meron kang wisdom. Yung knowledge, natutunan mo, learning experience yun. So, ito rin ang aking ginagawa. Mandaya, thank you for joining. Hi. John Russ, thank you for joining. Magtatapos na po ako. Yeah. Yan. So, salamat Ano po pangalan mo pag- sa TikTok, Jim? Pa?
Yan ang mismo lumalabas sa TikTok account mo. Ano pa? Yung Jim na yan ang account name mo talaga. Apo. Okay, okay. Siyempre, pagka Dala, actually, dalawa account ko. Yung isa backup. Gym lang yung nakalagay doon. okay. Aquari, thank you for joining. Kasi yung dami ko din pangalan dito eh. Kaya nilagyan ko na lang ng... Sige, mag-usap tayo minsan. Sige. Pagka ganun, marami kang kapangalan. Kailangan meron ka ilalagay na something na unique. Opo. Yan, nilagyan ko Bito. Tulad yan, ang nakalagay sa TikTok ko, Ramiles Plana. Yung iba ang tawag sa akin dito, Ramil. Esplana, alam na apelyido. Pero ang totoong pangalan kong ginagamit talaga pala yun, Mayi Plana, kahit sa Facebook. Mayi Plana. Totoo kong pangalan yung Ramiles. Just followed, okay? Samson 12, thank you. So, ilang oras na ba ako? So, Sunday tomorrow, that's why I need to rest. Kahit hindi ako magpipreach, magtuturo, kailangan fresh ako bukas kahit na ako'y nag-gym. So, para doon sa mga nag-follow, salamat sa inyo lahat sa nag-join. Sa iyo, Jim, Giselle, RTW, thank you for joining. I am a Catholic but I am graduate of CLDP and 20 pastor. Well, okay. So, ang mga pastor po, mas maganda pagka yan ay nagamit sa digital platform. Kasi mas marami silang maituturo, masasabi. Okay? So, Elona 2495. So, okay. Tatapos na po tayo para doon sa mga dyan. Ito po ay nilalagay ko yung halos kalahati ay sa Reels, sa TikTok at saka doon sa TikTok, saka yung YouTube ko. YouTube ko kasi hindi pa Ano pa yung Facebook nyo? Facebook ko, Mayi Plana. Mayi M. Plana. Mahi? Mayi, M-A-Y-I. Tapos, middle initial ko, M. And then Plana. Mahi Plana. Sa Facebook. Sa YouTube din, gano'n. Yeah. Pero bihira ako sa YouTube kasi dahil, kukunti pa nagsasubscribe, mas marami kasi dito. At sa Reels. I will follow you on Facebook. Napakalaking advantage ng Facebook. Lahat, pati sa information. Rusty Carrera, thank you for joining. Even Jason, thank you. Hello. Crisel, and then Rosalinda Naran, thank you for joining. Jim, okay, paalam na sa mga followers, mga nag-join. Salamat sa inyo. And then, sa another day, mag-live uli ako. Katulad po ng ginawa ni Jim, pwede tayong mag-usap, magtanong, o kaya mag-share ng inyong journey, kung ano ba yung inyong journey. So, maraming salamat. Jim, God bless you. So, sa lahat na dito, bye-bye. Bye-bye pa. God loves you. And we love you. God bless you. Thank you.